manggagawa sa pagkamulat at pagkilos para sa makabuluhang pagbabago. Paano naging mitsa ng kasalukuyang krisis ang boom and bust ng negosyong pabahay ng US? Ito ang kronolohiya ng mga kaganapan tungo sa pagsambulat ng negosyong pabahay sa US. Mula pa noong huling hati ng dekada 90, may paglago na o boom sa industriya sa pabahay ng US. Masigla ang paglikha at bentahan ng mga bahay. Upang lalo pa itong eenganyuhin, binabaan ng US ang interes na ipinapatong sa mga pautang na ipinambibili ng mga bahay. Pangalawa, natural na katangian ng mga kapitalista ang pagkukumpensyahan, kaya't lalo pang dumami ang nililikhang bahay sa espekulasyon na tuloy-tuloy ang pagsigla ng ganitong tipo ng negosyo. Kasabay nito, nagdagsaan din ang mga namumuhunan sa stock market na sumugal sa mga negosyong pabahay. Pangatlo, umabot na sa punto na sumusobra na ang produksyon ng mga pabahay, kung kaya tinarget na bentahan ang sektor ng mamamayan na higit na malawak at higit na nangangailangan ng bahay, ang kalakhang mahihirap na anak pawis. Upang maengganyo silang mangutang ng perang pambili ng bahay, niluwagan ang mga kondisyon sa pagpapautang. Pinayagan ang pangungutang na walang kolateral at walang down payment o panimulang bayad, at kahit na may malaking posibilidad na hindi makakabayad ang mga nangutang. Kapalit ng ganitong risgo o panganib na hindi mabayaran ng utang ay ang kondisyon na habang tumatagal ay lumalaki ang interes ng utang na binabayaran, na halos doble na ng orihinal na utang. Dahil alam ng mga bangkong nagpautang na may panganib na hindi sila mabayaran, ibinenta nila ang mga kontrata ng pautang sa mga monopolyong kapitalistang bangko. Ito ang tinatawag na pagbebenta ng credit derivatives o mga pautang na muling inempake. Ang mga bangkong bumili ng credit derivatives ang siya na ngayong tatanggap ng ibinabayad na utang ng bahay, kasama ang lalong tumataas na interes. Sa mga bangko ring ito napupunta ang bahay kapag sa kalaunan ay hindi mabayaran. Maaari pa ring muling ibenta ang mga credit derivatives sa iba pang bangko at mamumuhunan sa pinansya. Marami ang naengganyo sa ganitong tipo ng pamumuhunan, hindi lang sa loob ng US kundi maging sa maraming bansa. Ngunit dahil sa pataas na interes na binabayaran sa utang para sa bahay at dinagdagan pa ng kawalan ng trabaho, pagtaas ng presyo ng langis at pagkain, hindi na kinayang bayaran ng mamamayan ang kanilang inutang. Nagsimula na ang pagkalugi sa pabahay at malawakang hindi pagbayad ng utang. Ilang milyong bahay ang binawi mula sa mamamayan at ilang milyon pa rin ang mga bagong linikhang bahay na hindi na maibenta. Humantong sa bust ang negosyong pabahay sa US. Unang bumagsak dahil sa ganitong pangyayari ang mga monopolyo kapitalistang bangko sa pamumuhunan, mga namuhunan sa pagpapautang sa pabahay, at iba pang imbuelto sa transaksyon ng credit derivatives na may kaugnayan sa pautang sa pabahay. Bumagsak din ang totoong halaga ng mga bahay. Maraming nalugi na mamamayan ang nabaon sa utang. Ang epekto nito ay naramdaman sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil napakalaking kapital ang natunaw at maraming bangko sa iba pang panig ng mundo ang nalugi dahil sa kanilang pamumuhunan sa credit derivatives ng mga pautang sa bahay sa US. Maraming ekonomiya ang hinatak pabagsak ng US.